Yes, unang-una po 'no, yung pagfa-fasting kapag ito po 'no ay ginawa ng tama, Hmm, marami po siyang mga beneficial metabolic changes 'no na mhm, maaari pong mangyari sa ating katawan. Unang-una na po diyan of course yung weight loss and fat mhm, reduction, kasi alam naman po natin 'no kapag tayo ay nagfa-fasting, tinutulungan po nito na bumaba yung timbang po 'no ng ating katawan. Pangalawa po diyan, ini-improve po niya 'no yung metabolic health. So yung insulin sensitivity ay kanya pong ini-improve, reducing po yung risk na tayo po 'no ay magkaroon ng type 2 diabetes. mhm, May mga pag-aaral din po 'no na ang fasting po ay maaaring makapag-improve ng ating cardiovascular markers katulad po ng pagpapababa ng blood pressure, at yung mental focus din po 'no ay maaari ding mag-improve kasi meron din po tayong mga pag-aaral na nakakapag-improve ito ng cognitive function and mental clarity 'no during fasting. Ito po ay kapag katama yung ano po na pagpa-fasting na ginagawa natin. Kapag ka hindi po kasi tama 'no, napakarami rin naman pong um, maaaring maging negative na epekto 'no, at ang pinakamalala po diyan yung tinatawag po nating hypoglycemia. Yung hypoglycemia, ang ibig sabihin po niyan 'no, yung blood sugar po ay sobrang baba na at maaari po itong magkaroon 'no ng epekto sa ating katawan katulad po ng pagkahimatay, pagkawala ng focus, disorientation, at yung iba po no kapag sobrang malala yung nakuha nilang hypoglycemia, maaari pong mag-result into a coma. So, yun po no, napakahalaga na kapag ka tayo magpa-fasting, dapat tama po yung ating paggawa ng bagay na ito. Actually ma'am, ang pagfa-fasting iba-iba po talaga siya 'no, sa mhm, bawat tao. Hindi po siya maaaring kung ano yung tamang paraan ng pagfa-fasting sa akin ay ano na rin po 'no, yun na rin po ang tamang paraan para sa iba. Kaya po ang nirerekomenda po talaga 'no ng Department of Health ay pumunta po muna sa atin pong mga nutritionist or sa ating mga doktor bago po simulan ang kahit na anong pagfa-fasting po 'no. Sa pamamagitan po nito, makakasigurado po kayo na yung regimen po ninyo ng fasting ay hindi naman po makakasama sa inyong kalusugan. mhm. So, wag po basta-basta mag-start ng fasting, no? Kailangan po ikonsulta muna ito sa ating mga eksperto para safe po tayo habang gagawin po natin yung pagpa-fasting. Yes po. Ang usual na binibigay naman sa atin po ng karne 'no, is yung protina Aha, or yung protein po 'no. Ang protein ay napaka-importante po niyan 'no sa atin pong muscle building at sa iba pa pong ano po 'no, processes ng ating katawan. mhm, Although hindi lang naman po kasi karne ang source po ng protein 'no. mhm, Maaari din po itong makuha sa iba't ibang klase ng pagkain katulad po ng keso, mhm, katulad po ng mga beans. mhm, Kaya kung tayo po 'no ay susunod doon sa ating pong practice na hindi po kakain ng karne during Lenten season, mhm, ang mahalaga lamang po ay palitan po ng another source of protein 'no. mhm, Maaaring instead na karne, maaari po tayong kumain po 'no ng tofu or ng tokwa mhm, at iba pa pong ano po 'no, mayaman sa protina na pagkain. Lagi lang po nating tatandaan kapagka may inalis po tayo 'no, doon po sa ating balanced meal or balanced diet, kailangan may ibabalik din po tayo para hindi po siya masira. So yan po yung tinatawag kasi po nating pinggang Pinoy 'no. Meron pong recommended kung ilan po ang amount ng carbohydrates, ilan po ang amount ng protein at ng fats, pati ilan po ang amount no ng vegetable at fruits. So for example, tinanggal po natin no yung karne doon sa pinggang Pinoy, mahalaga po na ibalik din po natin no yung source ng protein sa ibang sources na po at hindi na po sa karne. Yes ma'am, again po no, ang kapag ka yung calories po kasi ay nagkulang, mhm, katulad ng sinabi ko kanina, napaka-prone po na tayo ay magkaroon ng hypoglycemia. Yung sugar po natin sa dugo no ay talagang bumababa.
At kabilang sa sintomas niyan ay yung nararamdaman po ninyo no, na panginginig, yung iba po no, nahihilo, nawawalan ng malay. So napaka-importante po talaga no na kumonsulta po muna sa atin pong mga doktor, sa ating mga eksperto para mabigyan po kayo ng tamang ano po no, ng tamang regimen kasi baka hindi po naman pala sapat sa inyo no yung puro tubig lamang at imbis na kayo po ay magkaroon ng positive na epekto yung fasting makasama pa. So again, ang sinasabi po natin before po tayo no magsimula ng kahit na anong klase ng diet po no or ng dietary regimen napakahalaga po na pumunta tayo sa ating mga nutritionist at sa ating mga doktor para masiguro po no na tama yung gagawin po natin.